Hindi mo talaga alam kung kailan darating ang taong magpapatibok sa puso mo. Basta na lang darating nang di mo inaasahan. Kaya kung may pagkakataong ganito sa buhay mo, huwag mo nang pakakawalan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Grabe yung pagod namin ni Dave. Nakisakay na nga lang kami sa jeep para makauwi na kaagad. Di namin kilala yung nasakyan namin. Basta, galing din sila sa Falls. Nauna nang bumaba si Dave. Ako naman, eto, sa tapat ng simbahan ako bumaba. Di kasi madadaanan yung bahay namin eh. Naglalakad lang ako pa uwi sa mga sandaling to. Tapos ewan ko ba, pero may naamoy ako. Pamilyar yung amoy na yun sa akin. Parang amoy ni Kuya William yun ah. Kaya naman, napalingon ako sa buong paligid. Kaya lang, wala naman akong makita. Hindi ko naman siya matanaw. Naubos na kasi yung bigay niya na pabango sa akin. Ang lakas ko kasi gumamit. Pati nga unan ko, nilalagyan ko ng pabango. Kaya ayun, naubos ka agad. Pero naamoy ko talaga yung pabango. Kaya lang, nung umihip yung simoy ng hangin, nawala bigla yung naamoy ko na pabango. Namiss ko tuloy si Kuya William. Ay nako, kaya eto, umuwi na ako. At pagkarating ko sa bahay, grabe. Pagod na pagod talaga ako. Anak, kaya pa? Papa, may nalunod kanina. Yun ba? Oo, kalat na yung balita. Maliit lang ang bayan na to. Kaya mabilis kumakalat ang balita. Ganun ba Papa? Sa bagay, sa dami ng tsismosa dito. Ay naku, kalat talaga agad ang balita. Kaya anak, ikaw huwag kang pupunta sa malalim na parte ng mga ilog. At baka mamaya ay malunod ka. Opo, Papa. O siya, tara na magapunan. Tawagin mo na ang nanay mo. Kaya naman, tinawag ko na si nanay na nagsusunog ng mga tuyong dahon sa likod ng bahay namin. At eto, sabay-sabay na kaming kumain ng hapunan. At sa pagsapit ng gabi, nakatulog na ako kaagad dahil sa sobrang pagod. Nang magising ako, maaga pa lang eto, naligo na ako. Linggo kasi ngayon, kaya eto, magsisimba muna kami nila Papa at Mama. At matapos makapagsimba, nagtungo naman kami sa palengke. Madami kasing kalakal dito, lalo na kapag araw ng linggo. At aba, may naamoy na naman ako. Naamoy ko na naman yung pabango ni Kuya William. Kaya ito, tumingin ako sa buong paligid. Pero, hindi ko naman siya makita. At sa pag-ihip ng simoy ng hangin, nawala na yung naaamoy ko. Ano ba yun? Saan ba nanggagaling ang amoy na yun? Tara. May bibilin pa ba kayo? Wala na Papa. Tara na umuwi.
Diretso uwi lang talaga kami nila Papa at Mama. Tapos eto, nagluluto lang si Papa ng pananghalian. Habang si Mama eto, naglalaban ng konti. Ako naman eto, nakatambay sa labas. Nakakainip sa loob ng bahay. Tapos ang init pa. Kaya mas masarap tumambay dito sa labas. At sa bawat paglipas ng sandali, eto tinawag na ako ni Papa. Magtatanghalian na pala. Nakakapanlambot ang init ng panahon. Sobrang init kasi talaga. Anak, nag-order nga palang nanay ni Dave ng ube. Pagkakain ng tanghalian lulutuin ko na. Tapos, ikaw na yung mag-deliver, ha? Sige po, Papa. Kaya naman eto, matapos makapagtanghalian, nagluto na sila Papa at Mama ng ube. Ako naman eto, naghihintay lang na maluto yung ube para makapunta na din ako kay na Dave. Inip na talaga ako ngayong araw. Kaya eto, matapos maihanda nila Papa at Mama yung ube, nagsimula na akong maglakad patungo kay na Dave. Binigyan naman ako ni Papa ng pamasahe. Pero mas okay kung maglalakad ako. Sayang din yun. At saka nagpayong na lang ako. Makikiligo na lang ako kay na Dave kapag nakarating na ako sa kanila. Ang init kasi talaga. Kaya eto, habang naglalakad, iniisip ko yung darating na bakasyon. Baka di kami matuloy dun sa hasyenda. Wala naman kasi akong balita kung tuloy ba yun o hindi. Hindi nga ina-accept yung friend request ko. Kahit matuloy pa yun, ayoko na. At saka, malayo daw kasi yun. Sasakay pa ng eroplano. Nakakatakot. Baka bumagsak yung eroplano. Hindi pa kasi ako nakakasakay ng eroplano . Tapos, kung land travel naman, napakatagal. Lampas isang araw ang biyahe. At ba, ayun na yung bahay nila Dave. Nakikita ko na. Kaya eto, nagmadali na ako. Ang init . Habang papalapit ako, masaya lang. Tila ba, isang normal na araw lang. Kaya eto, nang makarating ako sa may pintuan, kumatok na ako kaagad. Tao po. Dave, dito na ako. Dala ko na yung ube. Kaya lang, bakit walang nagbubukas ng pinto? Wala yatang tao dito sa bahay nila Dave. Pero parang may naririnig ako. Kaya ito, binuksan ko na lang yung pinto. Alam ko naman kung paano to buksan. May hihilahin lang sa loob na eto. Dinukot ko sa bintana at eto na, bumukas na. At aba, may naliligo sa banyo. Alam kong si Dave ang naliligo. Nasa harapan ng pintuan ng banyo ang tsinelas niya . Kaya eto, nagtungo sa may pintuan ng banyo. Tapos, itinulak ko ng bahagya ang pinto. At ipinasok ko yung ulo ko para gulatin si Dave. Wala kasing lock yung pinto ng banyo nila. Kaya lang, pagpasok ko ng ulo ko sa pintuan, nagulat ako. Dahil si Kuya William ang nakita ko na nakatingin sa akin na tila ba kakatapos niya lang maligo.
Nakatapis na kasi siya ng tuwalya. Natuluyan ako matumba papasok sa banyo. Tapos hindi ko alam ang gagawin ko. Maki, may kailangan ka ba? Si Dave, nasaan? Nasa bukid. Kumukuha ng buko. Tayo na dyan, Maki. Uwi ka ni Kuya William na hinawakan ako sa braso at tinutulungan akong tumayo. Kaya lang, natanggal yung tapis niyang tuwalya habang nakaluhod ako sa harapan niya. At sa di sinasadyang pagkakataon, nanlaki talaga yung mga mata ko sa mga bagay na nakikita ko ngayon sa harapan ko. Gagi. Ano to? Braso ba to ng bata?